Napuntahan po natin ang ating Biblia. If you do have your Bibles with you today, turn your Bibles to the book of Mark. Samahan niyo po ako sa bagong tipan, sa Mark chapter 5. Dito po tayo magsasama-sama ngayong hapon. Mark chapter 5. At kung kayo po ay nasa Mark chapter 5, pupuntahan po natin from verse 24. Dito po tayo sa verse 24. And then after verse 24, babasahin po natin hanggang tayo po ay makapagbasa, hanggang abutan po natin ang talatang 29. Mark chapter 5, verse 24 to 29. Amen. So sa ating pong unahan, I believe we are flashing the King James Version of the Bible. Pero di bali na po kung King James yun nasa harapan, dahil hindi po available sa ating computer yung NIV, but I will be reading from the NIV today. So ang sabi po sa verse 24, so Jesus went with him, and a large crowd followed and pressed around him. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors, and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Verse 29. And immediately her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. Let us bow our heads and let us pray. Tayo po ay sama-samang yumuko at tayo po ay sama-samang manalangin, at narito na po ang pasimula ng mensahe sa hapong ito. Let us pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, iniaalay, itinatalaga po namin sa iyo ang hapong ito para sa pakikinig at pagtanggap ng mga kapahayagan na hango sa iyong mga salita. Dalangin po namin na ang kapangyarihan at ang kapuspusan muli ng iyong Espiritu ay maranasan namin sa pagtitipong ito. Tulungan mo po kami na maunawaan namin ang mga bagay na makalangit at bagay na mahiwaga para po sa amin bilang mga tao. Gamitin mo lamang po akong daluyan. Gamitin mo lamang po akong instrumento mo sa hapong ito upang mahayag ang iyong salita, at tulungan mo ang mga makikinig na magkaroon sila ng bukas na puso na nakakaunawa ng iyong mga salita. Ama, maraming salamat po. Banal na Espiritu, muli ikaw ang siyang dakilang tagapagturo sa simbahan. Gamit mo lamang po ako't daluyan sa hapong ito. Ito po ang aming dalangin ng may buong pananalig at pagtitiwala na kami narinig mo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po muna natin ang Diyos na buhay sa hapong ito. Kay Mark chapter 5, puntahan na po natin ang mensahe. Dito po sa Mark chapter 5 ay natala ng isang lalaki na ang pangalan ay Marcos. Ang isang kaganapan na kanya pong nasaksihan at nakita involving Jesus and a certain woman who received an instant healing. Ang sabi po, kaya ko po ginamit yung word na instant dahil ang sabi doon sa verse 29, if you may go there. Ang sabi sa Mark chapter 5 verse 29, ang ginamit po na word, if you are using a King James, ang sabi, and straightway the fountain of her blood was dried up. Amen? Pero sa simple English ng New International Version, ang sabi po sa talatang 29, immediately her bleeding stopped. Very simple. Amen? Na ang sabi po, when you say immediately, in other words, pwede rin natin i-substitute sa word na immediate, in an instant, instantly, the blood stopped. Amen? So huminto po yung pagdaloy ng tinatawag na dugo instantly na naranasan po ng babae. And we can say that this is an instant miracle. Amen? So ito po isang
patotoo at isa pong patunay na pwede pong mangyari ang instant miracle. All of a sudden, you receive something instantly. Naniniwala po ba kayo na pwede pa rin mangyari ang instant miracle? Amen? Naniniwala ba kayo na posible pa rin na today maybe you are bankrupt, today maybe you are poor, pero pag uwi mo mamaya sa iyong tahanan, boom, then the next thing is history because from poor, now you are blessed. Pwede po ba mangyari yun sa inyo? Amen? Is there anybody here who has that kind of faith na nakapaniniwala pa rin at nakapananalig na kayang baguhin ng Diyos ang inyong sitwasyon? Amen. So, pwede rin po bang mangyari if you are sick, the doctors told you na meron kang malubha, na sakit at karamdaman, and the doctors maybe said to you na imposible ka nang gumaling, then after hearing this message, amen, after the end of this message, then all of a sudden, wala ka na maramdaman because God has instantly healed you. Amen? Because I still believe that until today, our God is a God of instant miracle. Amen? Ang Diyos pa rin po ay Diyos ng himala na kaya pa rin niyang gawin ang mga himala instantly. Amen? So atin pong pag-aralan para maunawaan natin ito, meron pong pangyayari na naganap dito sa Mark chapter 5 at yung babae na binanggit ko po sa verse 29 na nakaranas ng instant miracle, the Bible never give her a name. Hindi po siya nilagyan ng tinatawag na pangalan. Amen? Hindi ko po alam kung anong dahilan kung bakit hindi po nakuha na ang kanyang pangalan. But I believe it doesn't matter. Amen? Hindi po yun lubhang mahalaga kung sino po itong babaeng ito. Pero ating pag-aralan, dahil kinuha po natin yung teksto, dito sa talatang 24, sa verse 24 ng Mark chapter 5, doon po natin kinuha ang ating teksto ng mensahe ngayong tanghaling ito. Ang sabi po sa verse 24, so Jesus went with him, and a large crowd followed and pressed around him. Yun po ang natala sa verse 24. Pero para lamang po maging klaro at maliwanag sa atin itong talatang 24, ang sabi po kasi, Jesus went with him. Sa Tagalog, sumama si Jesus sa kanya. Now, para po maging klaro, the word na ginamit po is him, so yung him ay lalaki, so this is not the woman. Amen? Hindi po yung babae ang sinamahan po dito ni Jesus. Ngayon, if you would just back up a little bit sa verse 22, yung him na tinutukoy po dyan was none other than Jairus. Amen? Sino po si Jairus? Akin lamang pong kukunin para lang maintindihan natin yung setting. Sabi po ng Biblia that this Jairus is one of the leaders. Isa po siya sa mga leader ng synagogue nung panahong yon. Ibig sabihin, he's a temple worker. He's a temple leader nung panahon po ng Panginoong Yesus. Pero one day, ang sabi po ng Biblia, nagkaroon po ng tinatawag na problema si Jairus. Sabihin niya po natin, problema. Amen? So, ibig sabihin, ang problema noon pa man ay nangyayari na, kaya huwag kang magtaka kung may problema ka ngayon. Amen? So, noon pa man ay may problema na ang tao, kaya hindi po nakagugulat kung may problema tayo ngayon. But one thing I know, that if there is a problem yesterday, there is also a solution to the problem yesterday. So if I would have a problem today, I also believe that there is a solution for my problem today. Amen? So may solusyon pa rin po sa problema sa atin pong panahon. Ito si Jairus, he saw the solution to his problem not in the hands of man, but in the hands of God. Kaya nung siya po ay merong problema, ang isang maganda po sa istorya ni Jairus na ating dinaraanan ngayon, instead of seeking the solution to his problem, to his fellow humans, he came seeking for Jesus. Kaya hinanap po ni Jairus ang Panginoong Jesus. At pansinin niyo po kanina sa ating pasimula, I have teach you in passing, amen, the process and the protocols of prayer. Hindi po yun yung mensahe ngayon, pero kanina, if you are attentively listening sa nangyayari kanina in our worship session,
ibinahagi ko po sa inyo yung tinatawag na Jesus Model of Prayer. Amen? Binahagi ko po sa inyo ang tamang protocol o pamamaraan ng tamang pananalangin sa Panginoon. At nakita po natin that the first protocol in prayer, do sa the Lord's Prayer, na model prayer na dapat nating sinusubaybayan at sinusundan, what was the first element of prayer? It is worship. Amen? Hindi ka po unang hihingi ka agad ng iyong kailangan. You must be worshiper first. Now, if you would pay attention sa buhay po ni Jairus, meron po siyang problema, and that is his problem. And his problem is this. Ito po ang kanyang problema dahil ang sabi sa verse 23, let's go first to verse 23. Ang sabi ng verse 23, the reason why he's looking after Jesus is because, ang sabi po, Jairus has a daughter. Meron po siyang anak na babae at nasa malubhang kalagayan ng anak ni Jairus na babae. What was the condition of the daughter of Jairus? The Bible said, he is in the point of death. Ang sabi po ng King James, he is dying. Amen? Thank you. Siya po ay malapit nang mamatay. So she's in a bad condition. She's in a very critical condition. Amen? So critical ang kanyang kondisyon. Siya po ay nag-aagaw buhay ang anak ni Jairus. Pero napakaganda po kay Jairus if we would get a lesson from Jairus' life. In the critical moment and condition of her daughter, hindi po siya tumakbo sa iba, but he go to Jesus. Kaya pag merong critical na sitwasyon sa iyong buhay, let's copy and imitate what Jairus did. He ran to Jesus. Kay Jesus po siya pumunta. Pero pansinin po natin na meron po siyang need, meron po siyang pangailangan, but let's go back up one more verse. At sabi, back up to verse 22, tingnan po natin. Meron po siyang immediate concern, meron po siyang emergency, but if you read between the lines sa verse 22, ang sabi po, then one of the synagogue leaders named Jairus came. Nung po bang panahong yan na lumapit si Jairus kay Jesus, let me ask you this question. May problema na ba na si Jairus, nung panahong yun si Jairus o wala? Meron na. Dala na niya yung problema. Mamamatay ang kanyang anak. But what caught my attention is this. Though meron po siyang critical situation na emergency in nature, but he did not come to Jesus. His first was, Jesus, heal my daughter. No. Ang sabi ng Biblia, when he come to Jesus, he fell first on his feet. And what did he do? He worshiped Jesus first. Hello? Amen? Hindi kaagad dinala ni Jairus ang kanyang problema, kundi ang unang ginawa ni Jairus sa Panginoon ay nagpakita muna ng pagsamba. Hello? And that is exactly included do sa ating kaninang tiningnang model of prayer. Before you ask for your need, worship the giver first. Sambahin mo muna ang Diyos. Amen? Kaya sabi po ng Biblia, he come to Jesus and he fell at his feet. And in verse 23, he pleaded earnestly. Nakiusap po siya kanino kay Jesus. Now, nung marinig po ni Jesus yung bagay na yon, the worship there is there, the element is there, worship, then now he's asking for help. What was Jesus' response? Ano po sabi niya? Please come and put your hands on. So itinayo po ni Jesus si Jairus at sinabi niya so that she will be healed and live. At ang sabi sa verse 24, so Jesus went with him. So the him in verse 24 was not the woman but Jairus. Kinuha ko lamang po ito dahil kaya si Jesus ay napadaan doon sa kinalalagyan ng babae is because of Jairus. Tama po ba? So the only reason why the woman encountered Jesus is because of Jairus.
Because sometimes, ito po ang isang aking nakita rito, sometimes, gumagamit ang Diyos ng problema ng iba para makarating sa sayo. You did not get me there. Hello? May mga pagkakataon sa buhay natin na yung problema ng iba, akala natin ay problema lamang nila yon. But God is moving behind the scene. He's just using the other person's problem to get to you. Kung minsan nakala mo yung problema ng iyong pamilya, kaya sabi mo, God cannot reach me because may problema ang tatay ko. Pero dahil sa problema ng tatay mo, then you begin to meet God along the way. Amen? So kaya ang Diyos kung minsan ay kumikilos sa mga misteryo at mahiwagang bagay na hindi minsan natin maunawaan. Don't you think that the woman could have encountered Jesus if Jairus did not have a problem? Isang araw binabasa ko ito, sabi ko, siguro kung hindi nagkaroon ng problema si Jairus, hindi na-encounter nung babae si Jesus. So the problem of Jairus begins to be a blessing to the woman. And sabi ng Biblia, all things work together for good to them that love the Lord. Amen? And sabi po rito, pansinin natin, sabi ni Jesus kay Jairus, let's go, I want to go to your daughter. Sinamahan ni Jesus ang lalaking si Jairus, pero ang sabi ng verse 24, nung nangyari po yung tagpong yon, maraming ususero, maraming chismoso, maraming chismosa. Kaya sabi sa verse 24, there was a large crowd. Tingnan niyo po anong ginawa ng large crowd? Nung sinabi ni Jesus, halika punta tayo sa bahay mo, nagsunuran ang mga chismoso. Hello? Amen, nagsunuran dahil bakit po? Sabi nila, mamamatay. Yung iba doon, I believe, na kaya naroon ay nag-iisip na, ano kaya? May mangyari kaya? Kaya nagsunuran, dumami po, Sabi ng Biblia, nagsunuran ang napakadaming bilang ng mga tao kay Jesus kasama sino? Si Jairus. Now here comes verse 25. So habang lumalakad si Jesus, now he's not only with Jairus, and he's not only with the 12, but now he was with a crowd. Hello? So supposed to be, dapat ang magkakasama lamang ay si Jesus, si Jairus, and the 12. Pero dahil maraming ususero, dumami na sila. Kaya imagine mo, just use your imagination. Jesus is walking, Jairus is beside him, the disciples are with him, and there's crowds at their back following. Parang may rally ang dating. Hello? Amen? Napakarami po ng tao na papunta saan? Sa bahay ni Jairus. And in verse 25, along the way, nandun po yung babae. Naroon po yung babae na ating subject ngayong hapong ito. Na sabi po ng Biblia, ng description ni Mark, that this woman, ang sabi po ng Bible, was in trouble herself. Meron din po siyang sariling problema. Dahil ang sabi ng Biblia, meron po siyang taglay-taglay na sakit at karamdaman sa kanyang katawan, at ang kanya pong sakit ay siya po ay dinurugo. I asked this question yesterday dahil marami rin po ang mga kababaihan kahapon. Ang sabi ko po sa kanila, sa babae, normal ang menstruation. Every woman does have menstruation. Pinataas ko nga sila, sabi ko, sino sa inyo ang nagkakaroon ng menstruation? And I don't expect men to raise their hands. Amen? So sabi ko, pag wala magtataas na lalaki, mga babae lamang. Amen? Na naniniwala ba kayo na kayo nagkaka-menstruation? And they agreed with me. Now, sa limited na knowledge na naunawaan ko, sometimes the normal menstruation period is 3 days. Amen? Yung average na, Pero yung iba, maabot ng 5 days or more. Pero given na po yung mga facts and data, palagay ko, pag ikaw po'y dinurugunan ng 12 taon, palagay ko, hindi na po normal. Hello?
Kaya pag tinanong ka, ba't di ka lumalabas ngayon? Meron ako eh. Pang ilang araw mo na ba? From 365 days na eh. Hello? Amen? So siguro kung may business na ng sanitary napkin nun, eh dapat meron ka ng discount card. Amen? Dapat mag-avail ka na ng discount card dahil for 12 long years, you will be having that thing. Amen? So, araw-araw, bumibili ka ng sanitary napkin nung panahong yon. Amen? Kung meron, but I doubted na meron na po nung panahong yon. Amen? So, hindi na po normal ang kalagayan ng babae because for 12 years, he has this bleeding. So, that's a sickness. Amen? Isa na po itong sakit. Isa na po itong karamdaman. This is now a disease. Amen? Pero, I am also convinced na ito pong babae, her former state, she was rich. She has money. Ngayon, maaaring tanungin ninyo ako paano mo nalaman na siya may kaya, siya may pera. Because the next verse will tell us, and sabi po sa verse 26, she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. So look at that. So, dumaan daw po siya sa pangangalaga at pagtingin ng iba't ibang uri ng mga manggagamot. I believe that before and now, hindi po nagbabago, na if you go to a physician, it will always cost you money. Kaya nga sabi po ng Biblia, sa kanyang pagpunta sa doktor, naubos na ang kanyang mga pag-aari. So, meron siyang pag-aari, kaya po siya ay nakapagpagamot. Now, don't misinterpret what I'm saying, that I am preaching against medical practitioners. No, I'm not saying that. Amen? Hindi ko po sinasabi na hindi po dapat na nagpapagamot ang isang tao. I do believe, pakinggan niyo po mabuti ito, I do believe that doctors also are needed. Kailangan po ang doktor. Why? Because there are some people who don't have that kind of faith to go to Jesus. Yung iba'y wala pong pananampalataya at ganung pananalig na makakapaniwala at mananalig that Jesus can heal them miraculously. So paano gagaling ang mga walang pananalig? Then go to the doctors. Kaya nga ang tanong ko po, kung wala kang pananalig, magpagamot ka na lang. Hello? Para wag mo sasabihin na kaya ako'y nagkasakit kasi sabi ng pastor magtiwala lang sa Diyos. No. I tell you na magtiwala ka sa Diyos, pero kung ang pagtitiwala mo ay hindi 100%, you better stop it and go to the doctor. Hello? Hindi mo kaya eh. Baka mamaya, pag namatay ka, sabihin mo, ako pa may kasalanan. Amen? Sabi ni pastor hindi daw dapat nagpatingin sa doktor. I did not say that. But if you can trust God, He can heal you. Amen. But be sure you have 100% trust in God. Amen? Kaya itong babaeng ito, it's very normal as a human, na nung siya'y nagkasakit, saan po siya tumakbong una? Sa doktor. Amen? Pero noon pa pala, totoo na rin ang chismis. Gaya nung sinabi ng isang ad sa TV ng gamot, sa panahon ngayon, mahal magkasakit. Noon pala, uso na rin eh. Nakakaubos ng yaman. Amen? Amen? Ang pagkakasakit noon pa man ay nakakaubos na ng yaman. Sabi ng isang pastor na narinig ko, marami sa mga mananampalataya na pinagpala ang buhay dahil hindi sila nagtapat sa pag-iikapo at pagkakaloob sa Diyos. Hindi nila alam na sila'y napapagnakawan na ng dyablo sa pamamagitan ng hospitites. Ayaw mag-ikapo sa simbahan, pero ang kanilang pera ngayon ay kinukuha naman ng ospital. Kaya ang tawag daw doon ay hospitites. Amen? Kaya sabi niya, God always finds a way to make you tithe. Amen? Laging gagawa raw ang Diyos ng paraan para ka mag-ikapo. Ngayon, kaya lamang you want it the hard way. Kaya yung iba, imbis na magdala ng ikapo sa simbahan, doon napupunta sa doktor. At kung minsan, mas malaki pa. Kung binayaran sana ikapo, 1,000 lang pala, 1 linggo nung nagkasakit, ang bill sa ospital ay 10,000.
Kaya iba sabi, sana, nag-ikapo na lang ako, 1,000 lang pala ang tithes nung ibibigay ko. Na-hospital yung anak ko, 10,000. Hello? Ba't ba napasok yung tithes? Ano connection ng tithes sa pag-hospital? Because God said in His Word that if you pay your tithes, He will protect you from the devourer. Ibig sabihin, puproteksyonan ka ng Diyos sa mga mananakmal, kaya hindi ka magkakaroon ng mga aksidenteng gastos. Hello? And I have proven that a lot of times. Amen? Tumatagal sa amin ang gasol ng 1 taon. Hindi maniwala yung iba. Sabi ng iba, baka naman di ka nagluluto. Nagluluto, pero hindi ko nga po maintindihan bakit tumatagal. Because when you are a tithe payer, God is protecting everything in your life na hindi ka po mapagnanakawan ng kaaway. Hello? Amen? Kaya, we are just paying our tithes, pero hindi kami na-hospital. Kasi magkano ma-hospital ngayon? Pag upo mo pa lamang sa doktor, tatanungin ka, ano nararamdaman mo? Hindi ko po alam, medyo may kumikirot, 500. Bumalik ka ha, ito, test. Kailangan muna, gawin mo yung blood test. Kailangan muna, magpa-ECG ka. Pagkatapos ng lahat ng test, titingnan ulit, 500 ulit yun, plus bayaran mo yung mga test, libo-libo na. Magkano lang ikapo mo dapat? Hindi pa, no? Babalik ka, babasahin ko yan, babayaran mo ulit yan. Hindi ko mababasa kasi yan pag walang bayad. Hindi ko makita. Hindi ko makikita yan. Amen? Nakuha po natin. Lumalabo ang mata ko pag walang bayad eh. Hello? Amen? At tapos pagka medyo mabigat ay sintomas, sasabihin sa iyo, mag-check-in ka muna. Uobserbahan kita. Kung, ang totoo, uobserbahan kita kung may ibabayad ka. Hello? Amen? Kaya, I am a living witness and testimony. My family is a living witness. If you are faithful to God, then God will be faithful to you. You will never be a client of any unwanted event. Amen. Let's go back. Amen. Medyo nasagasaan tuloy yun. Amen. Alam kong ayaw ninyo ng tithes. Amen. Praise God. But that's true. Yung po'y totoo. Now, go back to verse 26. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all that she had. Pero sa kabila po ng lahat, ano nangyari? Yet instead of getting better, ang sabi ng Bible, she get worse. Hindi po siya napagaling ng kamay ng doktor. Hindi po siya napagaling ng kamay ng mga manggagamot because, doctors are humans. They're also limited. They're not God, but God is unlimited. Amen? Kaya sabi po rito, and when she heard about Jesus, now let's center our attention now to verse 27. Ano po nangyari dito sa verse 27? I make a marker because the Holy Spirit want me to pay attention in. Dahil dito po sa 27 ng Mark chapter 5 is the key to an immediate miracle. The key to an immediate miracle is found in verse 27. Ang susi sa mga himala ay nandito nakapaloob sa talatang 27. Kaya pakinggan niyo pong mabuti. Paano naranasan ng babae sa isang igla for 12 years sa may sakit, but ang sabi ng verse 29, immediately, that 12 years of suffering had ended instantly. Immediately, bigla pong nawala ang kanyang sakit na 12 taon na kanyang tiniis. Ano po ang naging sikreto at susi? It's found in verse 27. Ang sabi sa verse 27, Mark chapter 5, this is the first thing. This is keys. Ito ay mga susi for your immediate breakthrough. These are the keys for your immediate miracle. Ang sabi sa verse 27, when she heard about Jesus, that's the first thing. You must heard about Jesus. You must hear about Jesus. Kailangan mo nang mapakinggan mo sino? Si Jesus. So the first key is hearing Jesus. Ang unang susi ay mapakinggan sino? Si Jesus. Mapakinggan mo muna ang Ebanghelyo. Kaya nga, sabi po ng Biblia sa Book of Acts, o sa Book of Romans chapter 10, but I would not ask you to turn there, the keys to salvation and the keys to miracle are the same. Yung pattern the same.
Ang susi ng kaligtasan, according to Paul in the book of Romans, sabi, how can they be saved unless they hear? And how can they hear unless somebody is sent? So yung prinsipyo ng kaligtasan, hindi maliligtas ang isang tao malibang may nangaral. Amen? Malibang may nangaral. Kaya para maligtas ang tao, kailangan may magdala ng ebanghelyo. They must hear first about Jesus. Amen? Because they cannot be saved without somebody telling them about salvation. Amen? Kaya nga po, ang Diyos ay magpapadala ng tao para iparinig sa iyo, ipaunawa sa iyo, sino si Jesus at ang pangangailangan saan? Sa kaligtasan. So the first principle is hearing. Amen? So, at pagkatapos na marinig, ang sabi po dito, when she heard, the next thing, sa kaligtasan, kailangan mo munang mapakinggan because you cannot be saved unless you hear it. In miracles, it's the same. Bago mo maranasan ang himala, you must first hear your miracle. Kailangan mo munang mapakinggan ang miracle. If you're sick, you need to hear the gospel that says you are healed. If you are having problem financially, you must first hear the gospel, the good news that God wants you to be blessed. Kasi doon ka po kukuha ng pananampalataya. Doon ka magkakaroon ng foundation sa iyong pananalig. And sabi sa verse 27, when she heard about Jesus, ano po ang kasunod niyang ginawa? Some people stop at hearing. Yung iba humihinto sa pamamagitan lamang ng pakikinig and they don't proceed to the next step. Kaya they never experience breakthrough. Do not stop in hearing. Do something. Kaya sabi ng Biblia, faith without work is dead. Amen? Kaya sabi po ng Biblia, when she heard, she came up behind him in the crowd. Amen? So ano po ginawa ng babae nung marinig niya si Jesus? Pumunta siya saan? Sa likod. Alam niyo yung kalagayan ng babae, hindi lamang po na cover dito ni Mark, but in some synoptic gospel, in Matthew and Luke, I believe nakasulat doon na yung babae because of being 12 years na dinurugo, hindi na siya makalakad. Hindi na po siya makatayo, kaya ginapang niya. Imagine niyo ngayon, gumagapang na, hindi na nakatatayo yung babae dahil sa kanyang kaawa-awang karamdaman. Tapos, sa grupo ni Jesus, ay isang katerbang mga chismoso at chismosa na nagkukumpul-kumpul sa likod. Paano ka makararating kay Jesus? Ang dami pong obstacle. Hello? Amen? Pero ang isa pong tunay na nakarinig sa Panginoon ay pipilitin lagi na makarating sa Panginoon. Hello? Amen? Hindi po siya matitigilan ng kanyang sitwasyon because I want Jesus that I hear. Kaya nga po, if you are thirsty, if you are always hungry, then you will go after the presence of God. The crowds will not stop you. Your condition in life will not stop you. Bakit po? Dahil obsessed ka na kanino kay Jesus. I want to go to Jesus. Pinakita po ng babae that she doesn't stop in just hearing. She came up behind him in the crowd. And the next thing she does, ano po, sabi sa verse 27, number 1, she heard. Number 2, she came. Number 3, she touched. So hinawakan po niya ang laylayan ng damit ni Jesus. So the third key in your immediate breakthrough is touch the glory, touch the presence of God. Amen? Kaya pag nahawakan mo ang presensya ng Panginoon, pag nahawakan mo ang presensya ng Panginoon, then, ang sabi po sa verse 28, the next verse holds the key. Ang sabi, she taught. Kailangan po kasi mag-agree ang iyong pinaniniwalaan, ang iyong narinig, ang iyong tinatayuan, ay nag-a-agree sa iyong iniisip. Meron po kasing nakarinig na nagpapagaling ang Diyos, pero sa isipan, nag-aalin lang ang gagaling nga kaya. Your hearing and your mind should align. If you heard that Jesus is a miracle worker, your mind and your heart should also agree, I believe He can do something for me. Amen. Hindi po pwedeng narinig ko nga ganun, o nga, narinig ko nga, Diyos pala napakabuti.
Pero sa iyong kalooban, kaya? Mangyari kaya sa akin yung mga ganon? Ang hirap-hirap ng buhay ngayon. Pwede kaya yun sa akin? So your thought is not aligning. Pero look at what happened to the woman. She thought. Sa kanyang isipan pa lamang, hindi siya naniniwala na walang mangyayari if he touches Jesus. And sabi, she thought in her mind that if I touch him, I will be healed. Amen? Hindi na sinabing, maybe I will be healed pag nahawakan ko. No, maybe is not there. The word is, if I touch his clothes, I will be healed. That's certain. That's definite. Wala po yung maybe, walang but. Amen? Kundi sabi niya, I believe that Jesus can do something in my situation. Amen? Kaya ang sabi ng verse 29, and this is where we end, ano po nangyari doon sa kanyang apat na ginawa? She heard, she came, she touched, she thought. Ano ang resulta ng apat na yon? Immediately. Hello? She heard, she came, she touched, she thought, and the result is immediately. Amen? Immediately, there was a miracle. Meron pong himala. Did you get the message today? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Glory to God. So ano nga po ulit yun? She heard, she came, she touched, and she thought. Amen? Kaya kailangan yung napakinggan mo, yung iyong napakinggan, gagawin mo, isasagawa mo, and you stay in the presence of God. At kailangan ang iyong isipan nag-a-agree. Do not doubt. Do not doubt. Huwag ka po mag-aalinlangan. Do not wave. Huwag ka magwe-waver sa iyong pananampalataya. Focus ka lamang lagi saan? Sa Diyos. Magtiwala ka lamang sa Panginoon at paniwalaan mong may ginagawa ang Diyos. Amen? So tayo po'y manalangin, dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama. Maraming salamat po sa oras na ito na pinahintulutan mo kami na makarinig muli ng iyong mga salita at makarating sa aming puso at isipan ito. Salamat po sa mga mensaheng dinala mo sa amin sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Salamat po sa mensahe na ating pong napakinggan. Nawa po kayo na mga nakinig sa ating pong pagsasahimpapawid ng ating programa sa araw na ito ay napagpala. Dahil lagi pong sariwa ang mga kapahayagan ng ating pong Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig. Mga kapatid at mga minamahal, ako po ay lumalapit ngayon sa inyo na mga naabot ngayong araw na ito ng ating broadcast. Kung kayo po ay napagpala ng ating pagsasahimpapawid ng mensahe ngayong araw na ito, pwede po ba na mahilingan kayo na mag-text at malaman ko po kung paano nagiging biyaya at pagpapala po sa inyo ang ating pong programa. Ang numero po para po ating ma-text at pwede nyo rin po yung magamit para po sa inyong mga prayer request. Ang number po is 0922-820-9866. Ulitin ko po, 0922-820-9866. Yan po ang numero na ating pong pwedeng i-text kung saan ay ating pong maibabahagi ang ating mga testimony at prayer request. Mga kapatid, ang mensahe po at ang pagdadala ng salita ng Diyos ay walang bayad. Ngunit hindi ko na po papaligoy-liguyin, papaikot-ikutin pang, ngunit ang paraan at ang pagdadala ng salita ng Diyos, ito po'y nangangailangan ng tinatawag na tulong pinansyal. Kaya kung ang ministry pong ito ay malaki ang bahagi sa inyo, malaki po ang nagagawa, bakit po hindi mo subukang tumulong sa pamamagitan ng pinansyal na iyong kaloob? Dahil kung nagiging pong blessing sa inyo ang ministry, meron po rin tayong obligation. Hindi ko po sinasabing sinisingil ko po kayo, pero I would just like you to know that if you are being blessed by the ministry, it's time also for you to be a blessing to the ministry at sa mga iba't ibang mga tao rin po na naaabot at napapagpala ng ministeryong ito. Narito po ang paraan upang kayo po'y maging bahagi financially ng ating radio ministry. Padala nyo lamang po ang inyong kaloob sa ating pong BPI account. Ang account name po is Dexter Durante. Ulitin ko po, ang bangko ay Bank of the Philippine Islands. BPI account name is Dexter Durante.
Ang ating po account number 0989-347-837. Ano po, ulitin ko po. Ang account number po ay 0989-347-837. Ang bangko BPI, account name Dexter Durante. At ako po ay dumadalangin na ngayon pa lamang na kayo po'y nagpasya na maging bahagi ng ating gawain. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Again din mga kapatid, nais ko po kayong anyayahan kung gusto niyo pong patuloy na mapakinggan ang ating mga palatuntunan na kayo may internet. Pumunta lamang po kayo sa www.dexterdurante.com. Ulitin ko po, www.dexterdurante.com. Ang spelling po, lahat po ito small letter, DEXTERDURANTE.com. Ano po? At doon po makikita ninyo ang mga links, ang mga ministry tools, ang mga Bible study tools na inyo pong pwedeng pakinabangan. Nandun din po ang ilang mga paanyaya kung kayo po ay naghahangad na makasama kami every Sunday. Nandun po ang mga announcements para po makasama namin kayo sa aming pong panlingguhang gawain. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa mga susunod po na ating pagsasaing papawid ng ating programa at palatuntunan. Again, my name is Brother Dexter Durante, nagsasabing ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay lagi ninyong naranasan. God bless you everyone.